So dito tayo sa hiragana, katakana. Unahin ko lang yung hiragana. Basahin ko lang din siya saglit, no? Ayan. So ito is A. So A. E. E. U. U. E. E. O. O. Matawag ba? So ito is Ka. Ka. Ki. Ki. Ku. Ku. Ke. Ke. Ko. Ko. Sa. Sa. Shi. Shi. Si. Si. Se. Se. So. So. Ta. Ta. Chi. 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 Te. Te. To. To. Na. Na. Ni. Ni. N. N. Ne. Ne. No. No. A. A. Ki. Ki. Fu. Fu. He. He. Ho. Ho. Ma. Ma. Mi. Mi. Mo. Mo. Me. Me. Mo. Mo. Ya. Ya. You. You. Yo. Yo. Ra. Ra. Ri. Ri. Ru. Ru. Re. Re. Ro. Ro. Wa. Wa. O. O. Mm. Mm. So, baka gusto niyong aralin din to. I-send ko na lang din. So, ito yung binasa ko ngayon dito. Yung sa table of hiragana liters.
meron siya tinatawag na gudyoon. Yung binasa ko kanina. Yung dakoon, handakoon, yun at saka sukoon. No? Ito yung binasa ko kanina, no? Yung part na to. So, ano dito, no? Romaji. Yan. Ito O din. Yan. Pero yung basa dito sa taas, ito is O. O. Dito na parang nagulat. O. O. So, meron ding ano dito, meron ding chi, yung malaki. No? Ano? Chi. Yung sa baba. Yung sa baba, mali ito, no? Magkapareha lang sila ng forma. Ito mali ito. Yung isa, post, no sound. No? Yung sa binasa natin kanina. So, ito malaki yan. No? Yung part na yun. Pakita ko lang sa inyo. Kasi may maliit, may malaki. Kaya ng example lang, ay mga, ano no? So, may malaki, so may maliit. Pag maliit siya, so bawal mo siyang basahin. No? So, post, no sound. No? O yung mga kasunod niya, magiging doble. So, for example, no? Ng Jashi. So, basa dito, pag nakarumaji, so ganyan. So, basa dito, pag nakarumaji, so ganyan. So, pag meron siyang maliit na chu dyan sa gitna, so kung ano yung maging kasunod niya, so magiging doble. Yan. Maging jashi. No? So, isang example ba, no? Kaya na, ano? Kaya na mika. So, yung basa dito, pag naka-rumaji, so, ganyan. Ito, iska. Ito yung basa niya. No? Pag meron siyang maliit na chu dyan, sa gitna, so kung ano yung kasunod dito, so magiging doble. May ganyan. Mika. No? Pag malaki naman siya, so isusulat mo talaga yung chu. Pag maliit, so kung ano yung magiging kasunod niya, so magiging doble. Itong malaki yung iba eh. No? Kaya na ano. Ito maliit ano. Bawal mong ano, basahin. Ito naman malaki. Kailangan mong basahin. Yan. So ilagay mo talaga yung chu pag malaki. No? So yung pinagkaiba dito sa Gudyoon at saka sa Sukoon, yung chu dyan, ito malaki to. So, yun sa baba, maliit. No? Kung yung magiging kasunod dito, so magiging doble. No? May tanong pala minsan na ano yung masusunod? Ito ba? Kasi iba yung sa image board ay ng key. Ganito eh. Magkadugtong siya, no? Pag image board. Pero wag mong gayahin to. May nagtanong kasi siya minsan na yung masusunod ito or ano? Ito na magkahiwalay, no? So dapat ito yung masunod. So hindi lang to, no? Ganun din sa magkahiwalay talaga yan. Nakagaling yan eh. Magkadugtong. Yung ganyan din. Pero magkahiwalay, no? Yung ano dito. Yung fu, sa at saka yung ki. So dito sa baba, yung sa dakoon, pag meron siyang maliit na guhit doon sa taas, yung dalawang maliit na guhit, no? So maging ganito yung basa niya.
Yan, yung sa baba na nakaromaji. Yung sa part na, yung kakiko-kiko. Pag meron siyang maliit na, dalawang maliit na nakalagay doon sa taas, so yung kakiko-kiko, ganito na yung basa niya. Gagigo-gigo. No? So, ganun din dito sa, sa, yung ta at saka yung sa ha na row. Pag meron siyang maliit na guhit doon sa taas, no? So, magiging ganito yung basa niya. Yung nakalagay na romaji, no? Sa baba. So, merong magkapareha ng ano dito? Merong magkapareha ng basa sa romaji. Kagaya niyan. Yung z, you know? So, ito na, magkapareha ng basa sa romaji. So, yung paggamit dito sa isang z, so magdidepende sa word. So, for example, ito no, miss. Yan. Basa niya, miss. O yung water. May tanong ba? Teng-teng ang teng-teng, yung sa taas ng ka. Maru-maru, pag bilog. No? Chisay maru. No? Yung maliit na bilog, ting-ting. Ay, yung maliit na bilog, yun yung maru. Chisay maru. No? Pag yung maliit na guhit din sa taas, yung ting-ting. No? Ay. So, ito na. Kung kailan gagamitin to, isang z, at saka ito. So, magdidepende siya sa word. So, kagaya niyan, miss, yung water. So, bawal mo ilagay dito yung isa, no? Yung nakaganyan. Kasi walang ganitong word, no? Pero yung romaji niya, magkapareha lang. So, bawal mo ilagay yung isa. So, dapat ito lang talaga, no? Kasi pag nakaganyan na siya, so wala na siyang meaning. Walang ganyang word, no? So, dapat ganyan, no? Miss water. So, ganun din sa yung sa isa. Yung nakaganyan. Ng katatsu imasu. Katatsu imasu. So, ito, bawal mo din ilagay ito. Bawal siya palitan. So, magdidepende nga siya sa word. Yung paggamit ng ng dalawang su na to. Okay. So, may word na bawal mo gamitin to kahit magkapareha sila ng romaji. May word na bawal mo rin gamitin to kahit magkapareha sila ng romaji. Kagaya ng dalawang example na yan. No? Yung tatatsukimasu is yung yung ililigpit mo. No? So, yun yung sa dakoon. Yung sa handakoon, pag mayroon siyang maliit na bilog doon sa taas, yung tinatawag na chisay maru, so magiging ganito yung basa niya. Papipo, pipo. No? Yung row na to, yung part yung row na yan, pag mayroon siyang maliit na bilog doon sa taas, yung tinatawag na chisay maru, so nagiging ganito yung basa niya. Papipo, pipo. No? Yung sa yoon naman, so yung una, malaki yan. Baka tingin nyo dito magkapareha lang ng laki. Yung pangalawa, so maliit yan. No? Yung pangalawa, so maliit. Yung una, malaki. No? Kaya ng no? Sampulan natin na isa. So for example, yung 10, yan. So ito is 10. Yan. Yun siya. Ito maliit
Pag yung U na lang, pag yung U na yan, no? Ginawa mo siyang malaki, no? So, may iba yung meaning. Ano na, freedom na. Masyadong malayo yung meaning. So, pag ito yung gusto mong sabihin, yung 10, so kailangan mong liitan yung liitan yung U. Pag ito naman yung gusto mong sabihin, so lakihan mo siya, no? So, lahat ng katabi dito is maliit, ano? So, liitan nyo lang konti. Pag an example na, liitan mo lang konti pag ito yung gusto mong sabihin. Liitan mo lang konti yung U. Kasi pag ginawa mo siyang malaki, so may iba yung meaning. No? So, nagiging freedom. So, yun yung dito sa hiragana. So, meron akong for practice dito. Kailangan mo lang siyang practicean. So, saan lang, no? For practice. So, So, meron din ganito, no? Kung gusto mo siya i-practice ng sulat, so sundan mo lang siya kung paano siya isulat, no? May mga number na may. So, meron din ganito. Ito hindi to assignment, no? Ano lang to, for practice lang. Depende lang sa inyo kung gusto mo siyang practicean. So, meron din ganito, na andun yung nakahiragana, isulat mo yung Romaji. No? So, meron ding naka-Romaji, then practicean mo siya ng sulat ng hiragana. No? Ito pala yung galing sa Sakura. Dati kasi ang teacher sa Sakura, sa Las Piñas. Kumuha lang ako ng copy. Kailan nahinto yun, no? Turo ko doon kasi nag-pandemic. So, nag-online na lang ako. And then lang bumalik sa face-to-face. Parang nasanay na din sa online. So, dito sa isa, meron din ganito, no? Practicean mo siya. Parang duduan lang. Practicean mo siya ng sulat, no? Yung maraming ganito. So, depende na sa inyo kung aralin mo siya. Then, isend ko din in advance yung vocabs. Kasi anytime na makakabasa ka na ng hiragana, so pwede mo na siyang aralin to. No? Yan. Kasi mahirap to aralin pag hindi ka pa nakakabasa ng hiragana. So kung gusto mong makapasa sa JLPT, so ngayon pa lang, simulan mo na. Simulan mo na mag-memorize ng vocabs. No? Kasi ano to 34 pages. So medyo marami. So pag mag-JLPT ka, doon ka pa mag-aaral kung kailan pa yung malapit yung JLPT. So medyo mahirap makapasa. Ito 34 pages na. Iba din yung sa N4. Another pag mag-N4 ka, so another vocabs. Wala lang copy pala dito. Nasa yung pala yung N4 is 90 pages. Ito 34 pages lang, no? So pag mag-JLPT ka N4, so yung vocabs 90 pages. Dito 34 pages. So ano siya? Pages yan, hindi yan words. 120 pages sa sa bukas pa lang in 5 at saka yung in 4 na. So ngayon pa lang sa simulan ng memorize. Pag makakabasa ka na ng hiragana, unahin mo muna yung basa ng hiragana. Kasi pag i-memorize ko to, babasahin ko to Yan. Aw. Then babanggitin ko yung English meaning niya, no? Ganon din yung kanji. So, titingnan ko yung kanji, then babasahin ko lang siya. Yan. Ao, aoy, no? Huwag na yung sulat ng kanji kasi
Sa Japan at saka ZLPT, wala namang sulat doon sa kanji. Lahat basa lang. So, babasahin mo lang siya, no? Kahit sa isang araw, 1 page lang. At least meron kang hindi lumipas yung araw na wala kang na-memorize na vocab. No? Isisend ko lang eh. Kahit ako ngayon, so nag-memorize pa rin ng vocab. Ibang, napasa ko na yung entry, so into nga lang yung minimorize ko na vocab. No? Kasi, kailangan mapasa. Or, mga yung Japanese. Yun, no? So, kailangan alam yung pattern. Kasi pag hindi alam yung pattern, hindi mo maintindihan yung ano, yung sinasabi doon sa JLPT, no? So, or pwede mo na at least mo yan. Magaya namin yung Japanese karate. So, kahit basa lang, huwag na yung sulat, no? Basa lang. Huwag na yung sulat, no? So, yung sulat, so magdidepende lang sa inyo kung gusto mo siyang aralin. Kahit basa lang. So, sinend ko lang to. Practice ng sulat, no? Kasi first time pa kayo, no? Mas madali kasi i-memorize yung hiragana, katakana. Pag sinusulat mo, pag ginaaral mo, pag titingnan mo na siya, para sa akin lang, no? Madali i-memorize pag nakasulat. Madali mang tandaan. So, yun ano din sa hiragana, katakana. Then, meron tayong assignment sa assignment sa hiragana. May tanong pa rin. Okay lang sa notebook, no? So, okay lang sa notebook, no? Ito yung dito assignment to, baka ipasa niyo. For practice lang yan. Meron tayong assignment sa hiragana. So, isa lang naman to. So, ipasa siya, ano pa, after 2 weeks pa. Kasi medyo marami. No? Yung gagawin mo lang dito is, ilalagay mo lang yung naka-Japanese. Then, lagyan mo siya ng English meaning. No? Kasi, yung score dito, ilalagay ko siya dito. Yung score dyan. Kasi nilalagyan ko ng grade yung certificate niya. Ito, 200 items, ano? Kung meron kayong napapansin na doble dyan, so yung naka-chisetsu, yan. Kagaya, yung maliit na tsu kanina, yan. So isusulat mo lang yung ano, maliit na tsu, at saka yung English meaning niya. May katakana pa, no? So after 2 weeks pa, pwede mo siya ipasa. So dito siya na pizza. So sa ano, sa 31. So dito mo siya ipasa yung assignment na yun. Sa 31 pa, yung pinaka-last. So dito tayo sa ano, sa katakana. Basahin ko lang din to, no, saglit. Ito is so E E U U E E O O Ka Ka Ki Ki Ku Ku Ke Ke
So yung ano, may tanong ba rin? Pwede sa notebook, no? So, pwede sa notebook siya, no? Pwede di-imprint, no? Pwede mo lang, ano, tingnan mo lang to, then diretso na sagot dun sa notebook. No? Diretso na answer. Pwede mo siyang, ano, i-type. Pwede ding, ano, sulat. So, madidepende sa'yo. Okay. Isa, ke. So, yung ke. Ko. Ko. Sa. Sa. Shi. Shi. Si. Si. Se. Se. So. So. Ta. Ta. Chi. 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 Te. Te. To. To. Na. Na. Ni. Ni. Nu. Nu. Ne. Ne. No. No. Ha. Ha. He. He. Fu. Fu. He. He. Ho. Ho. Ma. Ma. Mi. Mi. Mu. Mu. Me. Me. Mo. Mo. Yeah. Yeah. You. You. Yo. Yo. Ara. Ara. Ri. 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 Re. Re. Ro. Ro. Wa. Wa. O. O. Mm. Mm. So, ganun i-send ko lang din, no? Para so, kung gusto mo siyang para din yung katakana, so, pwede mo panoorin to. No? So, ito yung binasa ko kanina, no? So, yung sa katakana, table. So, ganun lang din yung paliwanag kanina. May magkapareha ng normal G, magkaiba ng pag-pronounce no? Yan. Ito naman, O. Is ba? O. Kasi papansin ko lang yun, no? Yung dalawa na to. Kasi may meron magkamali dito sa ano. Ito is she. Yung isa naman, si. Yung so, yung isa naman,
may ano dito. Marami magkamali dito sa dalawa na to. So, yung isa, she. Isa naman, she. Ito, so. So, ito, So, simple lang. Yung she. So, yung ano, dalawang maliit na guhit. Yung isa nasa taas, yung isa nasa baba. Yung stroking niya, mula baba, pataas, no? para kang nag-check. No? Yung sa chi, so magkatabi lang yung dalawang maliit na guhit. No? Yung stroking niya, taas to pababa. Yung sa shi, baba, pataas. Yung sa chi, taas, pababa. Yung sa isa naman. So ito, yung so mula taas pababa. Yung n, baba, pataas. No? Pinaligtad lang. Hindi kasi maano eh. Yung ano na, yung pag ano niya, hindi siya hindi makikita yung pinagkaiba. Magkaiba no? Yung sa so, taas pababa. Yung sa n, baba, pataas. No? Yung stroking niya. Yung sa ano din dito, yung sari, may magkamali din sulat yung sari. Yung sa tala. Kasi almost magkapareha sila sa hiragana. Yan sa hiragana. Yung sa katakana. So straight lang. No? Almost magkapareha ng forma. So kung katakana, so dapat straight lang. So pag hiragana, so kunting ano lang, kunting curve lang. Kasi pag straight mo siya, so mapagkamalan na ano, katakana, no? Yung sa ano, sari. So yung tsu dito, so ganun din yung paliwanag kanina. Itong tsu na ito malaki. Meron ding maliit na tsu. Yun sa baba. No? So post no sound. Ibig sabihin kung ano yung kasunod niya, so magiging doble. Sa pula natin ng ano ng word. Kaya na no? Kaya ng bid do. Ito maliit ano? So hindi masyadong malata na maliit. So basa dito, pag naka-romaji, yung be, ito naman do. No? Yan. Since meron siya maliit na tsu dyan sa gitna, kung yung magiging kasunod niya, so magiging doble. No? So bed do, yung bed. No? Isang example mo. Kanang Davidson. Ito kya, no? Ito na, be. Ito malaki siya. So, ibig sabihin, ilagay mo talaga yung tsu. No? Since meron siya maliit dyan sa unahan, sa gitna, so, kung ano yung kasunod niya, so magiging doble. Yun lang naman yung gamit na ano, no? Maliit at tsu. Isa pa sa katakana, so meron ganito, no? Kailangan biru. Ito building. So wala to sa hiragana, sa katakana lang. Pag nakaganyan. So nagiging bir. So merong ganito sa ano no, sa katakana. Sa hiragana walang ganyan. So pag ito yung gusto mong sabihin, so wag mong kalimutan to. Kasi pag makalimutan mo yan, so hindi na bir yun, building na. No? Marami na. Meron kasi tayong assignment sa katakana din. Yan. So kailangan wag mong kalimutan to, no? Kasi makalimutan mo yan, so may iba yung meaning. So importante, no? Walang ganyan sa hiragana. May tanong yata dito. So prolonged sounds, no? Yung prolonged sounds, yun ang so ito yung ano, pinagkaiba pag merong
a dash, at saka wala. Ayan. Ito, diretso lang basa. Bir. Bir. Isa, puro long sounds, no? Bir. Bir. No? Ito, diretso lang. Bir. No? Bir. So, yun yung gamit ng, ano, no? Ng dash dyan. Yung sa pag-pronounce niya. Ayan. Ano yung foreign words? Ay yung gamit ng katakana, foreign words. So, ito yung ano, isa din. Yung sabi ni Sir, yung gamit ng katakana, foreign words. Isa din yan sa ano, punto. Na gamit ng katakana, yun sa foreign words. No? Pero ito yung mas klaro niya. Yung tanong pala dito, kailan ginagamit yung hiragana at saka yung katakana? So, isa sa punto na pwede mong gamitin yung katakana, yung sinasabi ni Sir dito na foreign words. No? At saka ito, basahin natin para klaro lang. So, the katakana, letters in the square on the right are not in the above table. Saan ba ginagamit yung katakana? No? Ano yung paliwanag niya? They are used to write sounds which are not original Japanese sounds but are needed for use in loanwords. No? So, ginagamit siya sa mga hiram na salita. Kagaya ng toilet. So, maging toire. Yung toire pala hindi to hindi to original Japanese sounds, but ginagamit siya for use in loanwords, no? But are needed for use in loanwords, no? Yung sa mga hiram na salita. Isa dito sa punto no na pwede mong gamitin yung katakana, yung mga foreign words, no? Isa pa sa punto na ginagamit yung katakana, lahat ng tao sa buong mundo, pag hindi ka Japanese, automatic nakakatakana yon ang pangalan mo. No? Kagaya ng pangalan ko nakakatakana. Hindi na akong Japanese eh. At saka lahat ng bansa sa buong mundo, maliban doon sa tatlo, no? Maliban sa South Korea, China at saka ng Japan kasi nakakanji yung bansa na yan, yung pangalan ng bansa, maliban sa tatlo na yan, so lahat ng bansa nakakatakana na. At saka lahat ng tao sa buong mundo, pag hindi ka Japanese, so nakakatakana yung pangalan mo. No? Restaurant, marami na. So marami yan. Restaurant, computer, no? Ang daming katakana, no? Ito yung assignment natin sa katakana. Ito lahat katakana lang. Ito walang halong hiragana dito, no? So isusulat mo lang yung nakakatakana, no? Yung nakarumaji, isusulat mo lang siya yung katakana. Then lagyan mo siya ng English meaning. Kung meron kang mapapansin dito na doble, yung maliit na chisetsi. Ayan. Poketto. Paano mo siya isusulat pag naka-Japanese? Pwedeng type, pwedeng sulat. So, ganun din, ipapasa siya sa 31. So, matagal pa naman. Kasi kailangan ko din ng score dyan. Sa katakana. May tanong pa din yun. Yung trivi. Isa din yan sa, sa nakakatakana, trivi. Send ko lang ito. Sa mga hiram na salita, yung needed for use in loanwords. Namali yung pagpata ko. May isa. Yung assignment. So maliban dun sa table na binasa ko kanina,
Yan o. Hindi ko na. So, yung dakon pala, dakon. So, kung yung pagkapaliwanag ko kanina sa hiragana, so silang dito, no? So, maliban pala sa, ano, sa table of hiragana letters. So, meron pang ibang, ano, hiragana, katakana letters. Maliban dito sa katakana letters nito, no? So, meron pang ibang katakana letters. Kasama nyo din siya. I-memorize mo din siya. I-screenshot ko na lang, no? Kasama din yun. Pero ito, wala to dun sa table, no? Pero katakana yan. Kasama din yan. No? Yan na yan. Nasa notes po ba yung ano? Double liters? Ano yung double liters? Ano yung ano? Double liters na tinutukoy? Ito yung doble. Yung ano? Ito yung tinutukoy na doble. Ito yung double liters na. Yan tinutukoy yata. Wala yan sa table. So dito mo lang siya makikita sa book. Sa page 3. No? Kagaya ng pangalan ko, Farmer. Wala yan dun sa table eh. Yung Farmer. Yung Fama. In Japanese. Ito, wala ka makikita ganito sa table. So dito lang. Yung sa in-screenshot ko ngayon. So nakaganyan. Yan. So Fama. No? Ganun yung apelyido ko. Divino. Wala ka ding makikita ganito dun sa dito sa table. So Divino. Yung pangalan ko sa Japanese. Yung nabigay sa akin ng pangalan yung Japanese. Ito yung pinangalan sa akin. Pero yung totoong pangalan ko. So Farmer talaga. No? Ayun. Farmer, yung pangalan ko sa Japanese, Farmer. No? Okay. Yung maliit na chi. Yung ano, yun pala yung tinutukoy ni Mami yung ano, maliit na chi. So, kung ano yung pagkapaliwanag ko kanina sa hiragana, ganon din dito sa sa katakana. Sampulan natin ng ano, no? Isa. Ito lang. Sagutan na lang natin yung may doble dito. May doble yata dito. Ayan. Tapos ko na itong nasampulan kanina. Pet to. Yung pet. Pag doble siya, meron siya, no? Chisachi. Yung isasagot nyo doon is nakaganyan. Pet to. No? O yung pet. Isang check doon sa nakakatakana, isang check doon sa yung English meaning niya. No? Lagyan mo siya ng ganito. Bakit? Doble yan eh. No? So, wala bang tanong doon? Yun yung ano? Tinutukoy pala na doble. Baka may tanong kayo dito, no? So, bukas ay mag-discuss tayo ng counters. Ito yung i-discuss natin bukas. Yan. Yan sa part na to. Then sa pangatlong araw, so mag-start na tayo mag-grammar. So sa grammar na tayo. So bukas kung matapos ko itong i-discuss, so pwede din na bukas mag-start natin sa grammar. Ito lang naman yung i-discuss ko bukas. Baka matapos to ng maaga.
So, since time na rin pala, so mag-retaste na lang din tayo. So, bukas mag-discuss na ng counters. Doon sa hindi pa masyadong naintindihan yung discussion ngayon, may recording, no? So, review na lang yung recording, pati yung notes, no? Okay. So, hindi ko pala napasa yung ano dito. For practice. Ipasa ko lang yung for practice ngayon, no? Yung sa katakana. Okay. So, since time na rin, mag-retaste na lang din tayo. Okay. So, domo arigatou gozaimasu. Otsukaresama deshita. So, mataas na maraming salamat po. So, ingat po. Bye-bye po. Ay. Kitsukete kudasai. Ganda, Ay, maraming salamat. Ay. Arigato.